Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, mawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mo kami makadulok sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita, dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon, upang paglubhagin ang lagalit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo, at yung mga namatay na umibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglangwan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pangmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas sa itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman.
kami pagsilahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Daan ng poong nariyan na, tiwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong ni Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. Ang kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, humihinga tayo. Amen? Salamat sa Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Amen? Lakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ay sino ho dito ang nakakakilala kay Fernando Po Jr., taas ang kamay? Napaghahalata mga edad natin, ano? Sapagkat, nung siya'y nabubuhay pa, siya ay may pelikula na ang pamagat ay Panday. No? Pero hindi lang yun ang Panday. Bakit? Meron pa siya ang pagbabalik ng Panday. Di ba? Ganon din yung probinsyano. Meron siyang part 1, no? Tapos meron siyang pangalawa, ang pagbabalik ng probinsyano. Subalit, no, doon sa ikalawa, yung sinabi kang probinsyano, hindi na siya yung tunay na probinsyano, siya na yung kapatid ng probinsyano. At nagulat, no, doon sa pangalawang pelikula, nagulat ang mga kaaway ni probinsyano na buhay siya, subalit alam nilang ipinapatay nila yung original na probinsyano. Bakit ko itong pinambungat ko? Sapagkat sinabi sa atin ng mabuting balita, sinabi ng mga alagad kay Jesus, Panginoon, sinasabi ng mga eskriba, babalik si Elias. Sino baga si Elias? Sinasabi ng ating unang pagbasa sa aklat ni Sirach, siya ang pinakakilala at pinakadakila sa lahat ng propeta ng matandang tipan. Sapagkat sabi ng unang pagbasa, hindi niya pinaulan ng 3 taon. At nung siya ay nagdasal na umulan, umulan nga.
At si Elias din naman, siya lang naman ang nagpapatay sa lahat ng mga pari, no, ni Baal, no? Pinagpapatay niya, no? At sinasabi sa ating unang pagbasa, nung siya ay namatay, siya ay dinala ng ipo-ipo sakay ng karwaheng nagliliyab. Ganito inilarawan ng matandang tipan si Elias, ang pinakadakilang propeta sa matandang tipan, na kung saan sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, nakita ng mga Israelita ang kadakilaan ng Diyos. Biro mo, binabasa yung mga kahoy, tapos biglang bumagsak ang apoy, niliyab, kahit yung apoy ay basa. Yan si Propeta Elias. At magpasa hanggang ngayon, ang mga Israelita ay naghihintay pa rin sa pagdating ni Elias. Subalit ano ang sabi sa atin ng Panginoon sa ating mabuting balita? Dumating na si Elias, subalit hindi nila siya nakilala. Bakit? Sapagkat ang gusto nilang makita ay yung kapangyarihan na ginawa ni Elias. Gusto nilang makita ang ginawang kababalaghan ni Elias noon. Ang gusto nilang makita yung panlabas. Ang gusto nilang makita yung mga ginawa niya noon. Subalit dumating na si Elias sa katauhan ni Juan Bautista. At mas malalim na mensahe ang binitawan ni Elias sa pamamagitan ni Juan Bautista. Bakit? Sapagkat ang mga sinabi na Juan Bautista ay ganito, magsipagsisi kayo sapagkat darating na ang Panginoon. Hindi sila nakinig kay Juan Bautista. Bakit? Sapagkat ang turing nila kay Juan Bautista ay baliw. No? Subalit ang mensahe ni Juan Bautista ay siyang mensahe ni Elias noon pa, na ipinamalas ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos upang sila'y magsisi, upang talikdan nila ang pagsamba nila kay Baal. Ngayon sa pagdating ni Juan Bautista, bago dumating ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig, magsipagsisi kayo, tuwirin ninyo sapagkat dadating na ang Panginoon. Pero anong ginawa ng mga tao? Nakinig ba sila? Uy, nakatutulog na kayo. Parang gayan din ang nangyari noon. Ayaw nilang pakinggan si Juan Bautista. Mabuti pa yung mga tagasingil ng buwis, yung mga bayarang babae, yung mga gumagawa ng masama, nung marinig si Juan Bautista, sila'y nagpabautismo sa kanila. Subalit ang mga Saduceo, Pariseo at Eskriba, ay nakaganito ang kamay, no? At sinasabing, sino ka para gawin yaan? Alam mo, yan ay napakaganda sapagkat ang mensahe ni Juan Bautista ay umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Lalo't higit ngayong panahon ng Adbyento. Ang aral ni Juan Bautista ay ganito, ihanda ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Tingnan ko nga kung tayo ay naghanda sa daraanan ng Panginoon, taas ang kamay ng mga nangumpisal na dito. Ay kita mo'y kakaunti, akadami ng mga kumpisalan din eh. Pumunta ko kayo sa kumpisalan. Bakit? Yan ang isang magandang paraan upang sa pagdating ng Pasko, hindi material ang inihanda ko. Ang pinakamaganda, inihanda ko ang malinis kong puso. Amen? Taas ang kamay na pinatawad na ang kaaway niya. Ay di lalong walang tumaas. Darating ng Panginoon, kausapin mo na yung nakatampuhan mo. Isang tabi mo na yung iyong naging kaalitan. Bakit? Sa tingin mo ba, bukas buhay ka? Di baga? Darating na ang Panginoon. Mas masarap magdiwang ng Pasko kung yung iyong ginawa, yung nakasamaan ng loob, ang iyong nakatampuhan, ay nakaayos mo na. Amen? Sino ho dito ang mga nanghiram at ibinalik na ang kanilang hiniram, taas ng kamay?
O, paunti ng paunti, mamaya wala na talaga. Aba, ayan ang sinasabi ni Juan Bautista. Ang hindi iyo, ibalik mo. Yung hiniram mo na bag, ibalik mo na. Yung hiniram mong papel, ibalik mo na. Alam mong hindi mo asawa yan, ibalik mo na. Bakit di sa'yo? Sapagkat pag kinukuha mo ng hindi sa'yo, ang tawag dyan, pagnanakaw. Bato-bato sa langit, tama ang bukol. Pero totoo yan. Huwag kayong magagalit kay Padre kasi ganun din si Juan Bautista noon. Kaya galit na galit sa kanya sino? Si Herodes. Bakit? Aba, ang kinakasama ni Herodes si yung asawa ng kanyang kapatid. Oh. Anong tawag doon? Di kabet. Oh. Kaya dito sinabi ng Panginoong Jesus, kaya ginawa nila ang gusto nila kay Juan Bautista. Bakit? Hindi nila matanggap ang kanyang aral Masakit sa puso. Sapagkat nakasanayan na nila, ayaw na nila na may mangangyayalo sa buhay nila. Pero heto, dumating si Juan Bautista, sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang dadaanan ng Panginoon, magsipagsisi kayo. Aba, napakagandang paalaala yan. Amen? Dinagulat kayo, Sapagkat kailangan gulatin ko ang sarili ko at gulatin natin ang ating sarili. Bakit? Baka tayo nasasanay na sa ating maling gawi. Aba, pag dumating ang Panginoon at hahatulan tayo, saan tayo pupunta? Baka sasabihin niyo, Panginoon, ako po'y nagsisimba sa Quiapo. Hindi naman maganda ang iyong ginagawa. Sumisimba ka nga sa Quiapo. Ang sama naman ng ugali mo. Baliwala. Ayan ang pinapalaala ng ating santo ngayon, si San Juan de la Cruz. Lagi nating ginagamit ang pangalang Juan de la Cruz sa ating mga Pilipino. Sapagkat lumalarawan na tayong mga Pilipino ay lagi may pasang krus. Pero ang katotohanan ay meron talagang San Juan de la Cruz. Siya ang naging katuwang ni Santa Teresa de Jesus o mas kilala sa Santa Teresa ng Avila na tagapagtatag ng OCD. Ano yung OCD? Order of the Skulls Carmelite. Itong mga Carmelite ito ay wala silang mga sapin sa paa. Si Santa Teresa ang nagtatag ng mga mongha at kasama ni Juan de la Cruz ay nagtatag ng mga Frailing Carmelites. At itong si San Juan de la Cruz ay napakalalim ng kanyang espiritualidad. Kaya nga, makikita natin sa buhay niya, wala siyang hinangad kundi makapiling ang Diyos. Kaya nga sa espiritualidad ni San Juan de la Cruz, pinapaalalahanan ako at pinapaalalahanan tayong lahat, tanggalin mo kung anong nasa loob mo. Nada. Kailangan walang-wala ako. Kailangan tanggalin ko lahat para ang Diyos ay manahan sa buhay ko at buhay natin. Amen? Kaya nga napakaganda ng binanggit ni San Juan de la Cruz. Sabi ni Juan de la Cruz ay ganito, sa takip-silim ng ating buhay, hindi tayo hahatulan ng Diyos dahil marami tayong kayamanan, hindi rin dahil sa mga nakamit natin sa buhay, bagkus hahatulan tayo sa pamamagitan kung papaano tayo umibig sa mundong ibabaw na ito. Isang pamamaraan ng pag-ibig sa Diyos ay baguhin ang buhay ko at buhay natin. Isa sa pagtupad ng pag-ibig ko sa Diyos ay iwawaksi ko ang kasalanan at susunod ako sa kanyang yapak. Isang pagtupad sa pag-ibig ni Jesus ay kapag ako'y nagkamali, aaminin ko, mangungumpisal ako, at gagawin ko, itatama ko ang dapat itama. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tulog na naman yan. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, umayos ka. Yes. Kailangan umayos po tayo. Bakit? Sapagkat ang tinig ni Juan Bautista ay hindi tumitigil ng pagpapaalaala, ihanda ninyo ang dadaanan ng Panginoon, darating na siya.
Ang panalangin ko po'y ito, sana ang mensahe ni Juan Bautista na ang Elias na dumating sa piling natin bago dumating si Jesus, huwag nating isantabi. Sapagkat ang ipinangaral ni Juan Bautista hindi kanya, ito ay galing sa Diyos. Malapit ng Pasko, ang panalangin ko sa bawat isa po sa inyo'y handa ang puso ko, handa ang puso niyo, handa ang buhay ko, handa ang buhay niyo sa pagsilang muli sa pagdiriwang natin ng pagsilang ng Panginoon, hindi sa bili na gagawin natin, kundi sa puso ko at sa puso po ng bawat isang naririto ngayon. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ng mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya ng ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak, ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon ang aming amang si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin ka na lang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkalumang ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.